Ano yung unang senyales o kaya unang sintomas na nararamdaman ng taong may leptospirosis? Okay. So, usually, ang pinakauna syempre would be fever, no? So, aside from fever, yung mga usual na parang trangkaso, like body pains, especially yung masakit ang likod, tsaka yung binte, yun yung very specific sa leptospirosis. Pwede rin sila magkaroon ng headaches, upper respiratory symptoms. So, it's very non-specific. Yun nga, Doktora, good that you mentioned about its non-specificity. Yes. However, paano malalaman ng isang tao if it's just an ordinary na trangkaso yung meron siya? Yes. And then versus na may leptospirosis na pala siya. So, ang pinaka-important, aside from these symptoms, would be the exposure, no? So, if alam mo na na-expose ka sa tubig baha. Paano nga, Doktora, sabi nyo kanina po, di ba, hindi lang sa tubig baha. Basically, pwedeng maging clueless din ba ang isang individual? Well, pwede rin po. I have patients na parang nung kinakausap ko na sila, dun lang nila nare-recall na na-expose sila. So, definitely, we should think about exposure. Plus the symptoms, no? So, exposure plus the symptoms. So, may fever, yun, bente na masakit. Minsan, yung mga tao may leptospirosis naninilaw. Kasi minsan may effect po siya sa liver. And then, minsan yun nga, nag-acute renal failure or minsan may mga pagdurugo, namumula ang mata. So, usually, yun po yung okay. So, ito yung mga ibang mga senyales na hindi regular or ordinary na trangkaso. Trangkaso, Okay, so, specific. Pero Doktora, kunyari, ito na nga, may nararamdaman na ano ba yung dapat unang hakbang po para na dapat nila gawin para bago pa man to lumala? Okay. So, definitely, kailangan nilang pumunta sa ospital to be assessed by a doctor. Kasi, syempre, may mga test na kailangan gawin to, like, confirm the diagnosis. At the same time, since nasabi ko nga na minsan may effect siya sa atay, sa bato, no? So, may mga test din to check for the function of their livers, kidneys, and the lungs. I see, okay. So, Doktora, pagka pumunta sa inyo, usually mga patient, in your practice, Doktora, yung mga nakita nyo ng mga leptospirosis cases, okay? Yes. So, usually sa outpatient ba yan or kalimitan sa ER na? Kalamitan actually ER kasi usually ang unang, sometimes kasi syempre mga tayo, pag nilalagnat, as much as possible sa bahay, di ba? Pero yung usual na nakikita kong patients na is sa ER kasi minsan naninilaw na sila or parang, yun nga, tumataas na yung creatinine. So, Doktora, sige nga, kapag ganong nila, naninilaw na, paano ba yan? Kunyari, mayroong isang na-expose sa baha. And then, bago siya, mag-develop ng ibang mga senyales, di ba may tinatawag tayong incubation period? Yes. How long does it take before parang maging manifested na po yung leptospirosis infection sa pasyente? Okay. So, actually, medyo nagva-vary yung incubation period, no? So, ang incubation period ng leptospirosis is actually between 2 days to 14 days. No, kaya sometimes the patient would forget na nag-wade pala ako sa baha 2 weeks ago. Tapos biglang nagka-symptoms. So, i-recall na lang. Oo, parang nare-recall na lang po. Okay. And then, so, yun na, doon nalalabas yung mga symptoms. Okay, and senyales, no? So, parang trangkaso. And then, yung na-mention nyo kanina na minsan meron ng mga paninilaw o kaya masakit ang likod dahil baka pati ang kidneys apart from the liver, no? So, usually pagka ganun, mga ganong katagal na yun na leptospirosis pala? Yun, we have to check. So, usually 2 to 14 days, but sometimes it can manifest earlier. Yun nga, like less than a week. So, ibig sabihin, pwedeng yung simpleng trangkaso ng mga presentation po, ay pwedeng kasabay na rin yung paninilaw. Yes, that's why it's usually pag rainy season, well, kasi mas mataas yung cases, but usually pag may mga ganong symptoms, dapat mataas din ang index of suspicion ng doctor na nakakakita. Okay. So, kaya ang pinaka-importante talaga dito, hindi nagsi-self-medicate, Yes, definitely. Pag may lagnat po, siguro check. Kasi ang lagnat, hindi po yan ng sakit. Senyales lang yan na may sakit. So, ngayon, kailangan po maimbestigahan yan ng mga doktor. Yeah.